Magandang hapon Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Matapos ang ikawalong landfall activity ng Bagyong Nina, ito ngayon ay kumikilos na patungong West Philippine Sea. Napanatili nito ang lakas ng hangin aabot ng 130 kilometers per hour at pagbugsong papalo naman ng 215 kilometers per hour. Patuloy ang pagkilos nito papalayo sa ating landmass sa bilis na 20 kilometers per hour direksyong west-northwest. Samantala, makakaranas pa rin ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa sakop nitong 400 km diameter nitong Tropic Typhoon Nina. At dahil kumikilos papalayo sa ating landmass ang Bagyong Nina, nabawasan na ang mga lugar sa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 3 kung saan kabilang dito ang western portion of Batangas at northern portion of Occidental Mindoro, kasama dito ang Lubang Island. Signal number 2 naman ang nakataas dito sa Oriental Mindoro, rest of Occidental Mindoro, kabilang ang Cavite at nalalabing bahagi ng Batangas. Habang signal number 1 naman para sa Metro Manila, kasama ang Rizal at gayon din dito sa Marinduque, pati na rin sa Laguna. Signal number 1 para sa Bataan, Southern Zambales, Southern Quezon at Calamian Group of Islands. Kung babalikan natin ang landfall activities ng Bagyong Nina, ito ay unang tumama dito sa Bato, Catanduanes, 6:30 p.m. kahapon. Sinundan naman ito ng paglandfall dito sa Sagnay, Camarines Sur, pasado 9:30 p.m. At kaninang madaling araw ng alas 2, ito din ay tumumbok ang San Andres sa Quezon. Sinundan naman ito ng paglandfall dito sa Torrijos sa Marinduque. 9:15 a.m. naglandfall din ito sa Verde Island sa Batangas City, sinundan dito sa Tingloy sa Batangas. Kasama dito 11:40 a.m. ito din ay tinumbok ang Calatagan, Batangas at ang huling naiulat na landfall activity nitong Bagyong Nina ay pasado alauna kaninang hapon dito sa Lubang Island. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Benison Estereja, kung magpapatuloy ang bilis at kilos nito ay ito ay naasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules, December 28, pasado ng umaga. At kaugnay nito, naglabas pa rin ng abiso ang Pag-asa. Yellow Rainfall Warning Advisory para sa Metro Manila, dito sa Rizal, pati na rin sa Batangas. Kaparehong abiso naman para sa Cavite at Laguna, pati na rin sa Quezon Province. Inaabisuhan po ang mga residente para sa mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan na maaari magdulot ng mga pagbaha sa mababang lugar. As of 1 p.m. kanina, nararanasan naman ang mahina hanggang katamtamang pag-ulan at paghidlat pagkulog na magpapatuloy sa loob ng 2 hanggang 3 oras dito sa Zambales, Bataan, pati na rin sa Bulacan. Kasama ang Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. As of 2:25 p.m., naglabas naman ng thunderstorm advisory ang Pag-asa na magpapatuloy sa susunod na 1 hanggang 2 oras dito sa Talibon, Getafe, Danao sa Bohol. Kasama rin ang Buena Vista at Trinidad dito sa Bohol. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV. Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. National Emergency Hotline 911, NDRRMC 911-5061, Pag-asa 433-8526, MMDA Flood Control 882-4177, PVOX 426-1468 hanggang 79, at may local numbers na 124 o 125. Philippine Coast Guard 527-8481, Red Cross 143 o di kaya 790-2300, Department of Health 711-1001, DSWD 931-8101 hanggang 07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV.
Sa lagay ng ating panahon, asahan pa rin na makakaranas ng masungit na panahon para sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 3 pati na rin ng signal number 2. Asahan din dyan ang maalon hanggang sa maalong lagay ng karagatan. Samantala, asahan pa rin ang mga pag-ulan na may mga kasamang pagbugso ng hangin sa mga lugar sa ilalim ng signal number 1. At kasabay nitong bagyong Nina ay ang pag-iral ng hanging amihan na nakakaapekto dito sa Hilagang Luzon. Para sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang sa natitirang bahagi ng Visayas at sa malaking bahagi o buong bahagi ng Mindanao, magpapatuloy yung maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan o kaya naman ay ang pagkidlat at pagkulog. Sa lagay naman ng ating karagatan, nakataas pa rin ang gale warning sa mga baybayin dito sa Hilagang Luzon. Kabilang dito ang mga lugar sa Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Ilocos Norte, pati rin mga baybayin dito sa Isabela, Ilocos Sur, pati na rin sa La Union. Sa mga lugar naman na nasa ilalim ng tropical cyclone warning signals, otomatiko pong kanselado ang biyaheng pandagat dahil sa maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan. Naabisuhan po na patuloy ang tumutok dito sa Panahon TV para sa mga updates na ilalabas pa ng Pag-asa. Ako po si Eunice Untayas, magandang hapon at mag-ingat po kayo.